nagpa-follow up na po, Attorney Kim, sa office ni Executive Secretary. Bibilisan ko na, kararating lang po. Ito po ang ating batas na kung saan po yung bayanihan to heal as one, no? Pero napaka-importante, alam natin bakit may ganitong batas. Because we have to defeat COVID-19, no? And to be able to defeat COVID-19, kailangan namin po, you stay at home, kailangan po balahan natin ang mga frontliners, lalo po mga doktor at medical staff. Kailangan po ma-identify natin may sakit, ma-isolate at mapagamot, no? So anong gagawin po ng batas na to? 275 billion po na ina-identify na ng economic team, ng DBM at saka Department of Finance, ni Secretary Abisado at Secretary Dominguez, no? At anong gagawin po sa pera na yan? 18 million Filipinos po ay makakatanggap between 5 to 8,000 pesos depende kung saan magkano ang minimum wage sa inyong region, no? Marami pong dinagdag ang Senado at Kongreso, and para po matapos at mabilis, maganda naman po yung version ng Senado. So what we did, we started calling some friends na senador, giving our own inputs from the different congressmen para nga matapos po ito. So halimbawa po, no, ngayon po pati loans, no? So yung mga bangko po ay magbibigay ng grace period. Also through this po, pwede mag-import ang gobyerno ng medical equipment, mga mask, PPEs na duty-free. Sa batas din po na ito, pinaparusahan kapag ka hindi sumunod sa mga utos ng ating task force at Pangulo. Bakit importante ito? Kasi kung 100 milyon po tayo sumunod, pero yung 1,000 hindi, at kumalat pa rin, sayang po lahat ng ating gagawin. Pero di ba madalas ko sabihin, PSST, pray, stay home, save lives, and then take home package, no? So madaling sabihin stay home at madaling sabihin iligtas ang buhay, pero paano kung wala kang pagkain? Dito po manggagaling sa batas na to yung pera o yung paraan na makuha yung pera. Meron din pong subsidy sa ating pong mga farmers na ipasok din po yan. Yung pong conditional cash transfer beneficiaries, idadagdag na lang sa nakuha nyo. Yung iba po, yung almost 15 million na yung mahigit 13 million na hindi kasama sa conditional cash transfer, wini-work out na yung details with the LGUs sa mga local government natin, Mayor, Governor. Kanina po, mahaba ang meeting namin ni Congresswoman Lani at ni Mayor Lino kung paano mapapadala sa bahay-bahay dito po sa siyudad ng Taguig. And tomorrow siguro po, tatawag tayo sa mga kaibigan natin sa Pateros kung paano, no? But this will be ongoing in the next few weeks, no? So let me sign, but as I sign, I'll tell you more about the law. Alam niyo po, ang bawat LGU, meron pong calamity fund. At sabi nga po ng ating Pangulo na yung calamity fund, gamitin muna mo ng mga LGUs. Kaya tama po si Pangulong Duterte nung nauna po yung unang in-announce yung community quarantine, hindi po ba sinabi o LGUs muna magpakain, no? Kasi nga po may calamity fund. So, thank you kay Deputy Speaker El Rey at saka kay Senator Ping Lacson, no? May mga changes sa batas. So, yung 5% na limitation, pwede na mahigit 5% ng budget ng ating mga LGUs. At thank you kay Lino and sa ating treasurer, kay Attorney Volts Enriquez. Siya po kasi tinawagan ko nung kinoconsult ko rin yung provision na yan, no? Napakarami po nag-contribute. Hindi ko po maiisa-isa yung mga kongresista na nag-contribute. Ang ating minority leader na si Benny Abante, yung deputy niya si Janet Garin, no? Na nandun sa floor na tumulong para dito. But mas importante, kasi trabaho naman namin to at sinasabi ng Pangulo parati, trabaho naman namin to. Mas importante, we keep understanding why. If we stay home, we don't spread the disease. That will give time, i-identify kung sino meron, mapagamot. That will give time for our health care system na makahinga. And di ba 14 days kasi yung buhay nung nung virus eh. So kung kaya natin putulin yon, we can get ahead of this. Pero hindi ka nga maapektuhan ng virus, gutom naman, wala rin mangyayari. Or we get through all of this
magkaroon naman tayo ng fiscal o financial crisis, economic crisis, marami rin magugutom. So itong batas na to, na pinag-aralan ng husto ng economic team, assures us maganda pa rin ang fiscal position natin pag nakabangon na. And ito po, para makita niyo yung signature page. So after this, tatakbo na sa ating Pangulo. Pangulo na po ang pipirma dyan. No? So again, it is the national week of prayer. So, just shortly, Lord, we offer this law to you. Let it be effective. It's only as good as those who will implement it. So, touch those that will implement, and we ask, Lord, that people will get the resources they need. Bless our President with good health, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. So, mga kasama, para hindi na tumagal, ayusin ko na to. Nandyan yung dalawang taga-Congress. Thank you sa staff ng Congress. At pirmi kayo nandyan at pirmi kayong ready magtrabaho. Stay safe everyone. Stay home. God bless you.